tatay. Meron pong iba na nagpapakilala sa akin na lolo. Ewan ko kung ano pang susunod na antas ng pagpapakilala ang gagawin sa. Siguro, yung pong ang namayapa na. Sa bagay po, it's better to be na masabi po yung bang ngayon po, narito na ang ating pong panauhin, ang ating pong bisita. Ang sabi po ay, he is late. Si Carlito Villanueva. Kaysa purong sa the late Carlito Villanueva. Amen! Nais ko lang po samantalin ng pagkakataon ito pang pasalamatan kayo lahat sa lahat po ng mabubuting ginawa ninyo. Wala pong masama kayong nagawa sa aming pagdating dito. Lahat po ay pawang mabutihan sa bagay po na spiritual, physical, sa iba't ibang kaparaanan. Nadama po namin ang pag-ibig nyo sa mga manggagawa at lingkod ng Panginoon. Kaya nga para po sa inyo, maraming pong salamat sa lahat ng mga pagpapagal at pag-iintindi na ginawa po sa amin. At dumadalangin po tayo na sana balang araw po, magkasama-sama po tayo ng matagalan at yun po'y sa awa at biyaya ng Panginoon. So ngayon po umagang ko ay, bago po sabihin at bahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Naalala ko lamang po kasi yung nakakatawang istorya tungkol po sa mga kapatid dito po sa Bible. Wala ito sa Bible, pero character ng Bible. Si Moses at si Aaron. Yung po magkapatid na yan. Minsan daw po ito magkapatid na ito ay nasa isang airport. Nasa airport po sila at naglalakad. Tamang-tama po, dahil sa airport na rin yun, yung dating presidente ng Amerika si George Bush. Namataan ni George Bush si Moses dahil kakaiba ang suot ito, maputi, at mababu. Tinatawag po niya, Moses! 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 Hindi yung pinapansin. Tuloy-tuloy lakad. At nagmamadali pa. At nagtatago. Ayaw niyang pansinin itong si George Bush na tumatawag. Ang sabi ni Aaron, oh, bakit ka nagtatago? Bakit ka tumatakbo? Alam mo ba kung sino tumatawag sa iyo? Ang sabi po, sino ba yun? Ang sabi niya, yun yung presidente ng Amerika, si George Bush. Ang sabi ni Moses, ay kapatid, nalimutan mo ba ang nangyari sa akin? Yung unang Bush na nakausap ko sa ilang, pinaglakad ako ng 40 taon. Yun po, wala ko sa Bible yun. Kaya nga yung pong mga nagbabasa ng Bible, na-get nila. Yung hindi nagbabasa ng Bible, hindi nila na-get. Anyway, pray po Panginoon, at hindi naman tayo maglalakbay ng 40 taon sa ating mensahe ngayon. Ang mahalaga po ay yung makita natin na ang iglesia ay meron pong isang pangunahing pagkakatawag. At ang isa sa pagkakatawag po sa bahay, ito sa iglesia ng Panginoon o sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon, sila ay maging isang transformational church. Isang iglesia o lupon ng mga tao na nagdadala ng pagbabago. Ngayon po, hindi lamang po tayo ahensya upang magdala ng pagbabago, kundi kailangan po tayong nagdadala ng pagbabago, makitang nagbago sa ating mga individual na buhay. At ang iglesia makapagdadala ng pagbabago, una, iglesia na kung saan po ay tinakasihan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon. A transformational church is a church that is empowered by the Holy Spirit. At ngayon po, pag-aaralan natin ang isa pang antas na dapat kalagyan ng lupon ng mga mananampalataya. Ang sabi po, a transformational church is a church that maintains the integrity of the doctrine.
Isang iglesia na kanilang pinananatili yung katapatan, yung katotohanan ng kanilang mga itinuturo. Kaya nga tayo po rito sa ating bahay-sambahan, mayroon tayong mga series, meron po tayong mga sunod-sunod na ginagawang pag-aaral at pagtuturo patungkol po sa mga mahalagang katuruan na atin pong pinaniniwalaan. At ito po ay makukuha natin sa pamamagitan po ng patuloy na pakikinig, pakikipag-aral mula po sa salita ng Diyos. Kaya namin po ang ating tema, kaugnay po noong transformational church ay nagmi-maintain ng kanilang integrity sa doctrine. Ang ating pong tema ay holding fast to the truth with all your heart. Ang ating pong sasali sa tuwirang salita, holding fast to the doctrine. Yung pong mga mahalagang katuruan ng inyong buong puso. Tayo manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, ngayong sandaling ito, hinihiling po namin na kami inyong samahan ng Banal na Espiritu upang amin pong maunawaan, upang amin pong tanggapin na may kagalakan ang anumang katuruan na nais mong pagkaloob sa amin sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi ko nga po kanina, maraming Kristiyano ngayon, alam na alam nila yung key verse. Natawag po kasi itong key verse of the whole Bible. Ito walang iba kundi ang John 3:16. Sino po ito ang pamilya sa John 3:16? Taas ang kamay. Okay. Hindi ko sinabing kabisado. Pamilya kayo. Although maraming Kristiyano ngayon, memorize ang John 3:16, pero tanong ulit, sino naman ang nakakaalam ng 1 John 3:16? Okay. Ilang ano? Ito po ang ating kukunan ng pag-aaral ngayon tungkol po sa a transformational church maintains the integrity of the doctrine. Tingnan po natin. Dito po sa 1 John, babasahin po natin. 1 John, yung pong epistle ni John dito sa pagbasa po natin. Tingnan po natin kung ano ang nilalaman nito. 1 John chapter 5, gusto ko unahin na po natin ito, ang verse 13. Ang sabi po rito, I write these things to you who believes in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So we can see in this particular verse from the scripture, the main topic, the main theme of the epistle of St. John ay ito, that you may know that you have eternal life. Na mahalaga na inyong matutunan at malaman na meron kayong buhay na walang hanggan. Mahalaga po sa ating kapanahonan ngayon na ang lahat ng mga mananampalataya ay meron pong kamalayan, merong kaalaman tungkol po sa ating mga pinaniniwalaang mga katuruan. Ang banal na kasulatan po, sabi nga po ng isang mangaral, ang Bible, ang banal na kasulatan ay naglalaman ng mga katotohanan ng mga salita ng Panginoon. At sapagkat ito'y totoo, napakahalaga sa lahat ng bumabasa at naniniwala sa totoong salita ng Diyos na kanilang i-maintain, kanilang pangalagaan, kanilang linangin ang lahat ng mga katuruan mula po sa salita ng Panginoon. Upang sa ganon, hindi po tayo katulad ng, sabi nga po, iba. Yung mga madadaling bagay, magagaan na bagay, na nadadala ng hangin kung saan-saan.
Kaya nga meron pa mga Kristiyano ngayon, nag-umpisa na nandito sa ganitong pananampalataya, lumipat sa ganitong pananampalataya, lipat-lipat. Yun daw pong lundag na lundag kung saan-saan, dahil sandali pa, no, paglundag nila, sa balon sila mahuhulog. Ito ba yung mahalaga sa atin? Kaya nga sabi po ni John sa kanyang epistle ito, that you may know, dapat mong malaman na meron kang buhay na walang hanggan. Ngayon, kumbinsido po ba kayo na tayo pinagkalooban ng Diyos ng buhay na walang hanggan? Sino pong naniniwala na meron siyang buhay na walang hanggan? Sinong asar dito? Pakidala lang dito yung sa may buhay na walang hanggan. Patayin ko rito. Titingnan mo kung sa'yo may paniwala sa buhay na wala. Lahat tayo, binigyan tayo, and this is a gift from God. God has given us eternal life through Jesus Christ, and one of the gospel that we should maintain, doctrine that we should maintain ito, tayo ay iligtas sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating pong Panginoon. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng ating pagiging mabuting tao. Hindi tayo naligtas dahil sa kayo merong religion. Hindi tayo naligtas dahil sa meron tayong magandang sambahan. Naligtas tayo sa ibig at pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang sa ating pananampalataya sa Kanya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang Diyos po, dito sa sulat na ito ay nagpapakita na meron tayong buhay na walang hanggan. Tinapa po natin ang sinabi ni San Juan. 1 John chapter 2 verse 1. Sabi ko nga kanina, kung di nyo makita, nandyan lang yan, yung 1 John. 1 John chapter 2 verse 1. Masaya po ba kayo? Kaya nga, pakisabi lang sa katabi mo, huwag mong tulugan si pastor. Sagutin mo sa kanya, pag nakatulog ako, kurutin mo ako. Okay, 1 John chapter 2 verse 1. Ang sabi po rito, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense. Napakaganda po ang sinabi nito. Isinulat ko ang mga bagay nito upang kayo ay huwag magkasala. Kaya nga, sa pamamagitan po ng pag-maintain natin, sa pamamagitan po ng patuloy na pag-iingat at pagpapanatili natin sa totoong salita ng Panginoon, ang salita nito ng Diyos ay mag-iingat sa atin upang huwag tayong magpatuloy sa ating mga kasalanan. Narinig ko po ang sabi ng isang mangaral, this book, referring to the Bible, this book will keep you away from sin, or sins will keep you away from this book. Ang aklat na ito ay magpapalayo sa inyo sa kasalanan, o ang kasalanan ang maglalayo sa inyo sa aklat na ito. Bakit po? Sapagkat ito ang mahalagang paturuan natin. The Bible is the Word of God. Sabi nga po ni Pastor Manny, the Bible does not contain the Word of God, but it is the Word of God. Ang salita, ang Biblia ay hindi lamang naglalaman kasi ganito bang turo ng ibang mga tao ngayon. Ang Biblia daw po ay naglalaman lamang ng salita ng Diyos, hindi salita ng Diyos. Subalit ang katotohanan na dapat po natin panatiliin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya nga, kayo ba ay napansin niyo ba kami rito na nangaral na nagsasabing, okay, buksan po natin ang ating mga liwayway. Hindi alam na marami yan. At ang susunod po nating talata ay makikita po natin sa bulaklak. Hindi alam ng marami yan.
Yun po yung mga babasahin namin nung araw. Yan po mga babasahin, binabasa namin ni Brother Jess nung araw. Para po sa inyong informasyon, dumating ako nandiyan na yan. Dumating ako dito sa amin, nandiyan na si Brother Jess. Kaya nga, alam namin ang liwayway, alam namin kung ano yung bulaklak. Hindi namin ginagamit ang anumang babasahin upang ipagkaloob sa inyo ang daan ng kaligtasan. Ang aming pong pinipresenta lagi ay ang salita ng Panginoon. Why? Because the Word of God is so powerful, makapangyarihan, na maaaring magdala ng kaligtasan sa sinumang mananampalataya sa atin pong Panginoon. Kaya nga ito po ang sabi rito, itong aklat ni San Juan ay hindi lamang po nagpapaalam na meron tayong buhay na walang hanggan, kundi ito rin po ay nagtutulong sa atin o tumutulong sa atin upang huwag tayong magpatuloy sa ating mga kasalanan. At dito po sa 1 John chapter 1 verse 4, tinan po natin 1 John chapter 1 verse 4. And these things write we unto you, that your joy may be full. Ang mga bagay na ito, ang mga doktrinang ito, ang mga katuruan ito, ay aming isinusulat sa inyo upang ang inyong mga kagalakan ay maging ganap. Ano ibig sabihin ng joy na complete? Complete. Naalala ko na naman yung kwento na isa. Sabi ng amo niya, bumili ka ng keso. Pagdating sa tindahan, sabi niya, pabili nga ng kiso. Hanap naman, wala ko ng kiso rito eh. Meron na yan kiso. Sabi na ng tindahan, hindi kiso ito. Yan, crutches. Complete. Pagpaumanin po niyo na yung akin ng diksyon at pananalita ay kung saan-saan ng lingwahe at ano ng lingwahe. Ano ba ibig sabihin ng that your joy may be complete? Tama na, complete. Ganap. Nang sabihin ito ni Apostle John, ang kanyang tinutukoy dito ay hindi uri ng kagalakan na nakukulong, nababakuran. Merong mga tao na merong kagalakan sapagkat may pananalapi, merong pera, pero walang tunay na kagalakan. Ang sabi rito, that your joy might be complete, ibig ko sabihin, sa lahat ng level, in all levels of your life, whether it be physical, emotional, or spiritual, nandoon ang iyong kagalakan. May pera o wala, praise the name of the Lord. Amen. Sagutin niyo po na may katapatan ngayon. Sino rito ang walang pera kahit isang sentimo sa kanyang bulsa? O, di may pera kayong lahat. Pero meron mga tao, meron ng 1,000 sa bulsa, hindi pa masaya. Pero ang Kristiyano, may pera, walang pera. May atik, walang atik. Yun ang mga kapanahon na din namin ni Brother Jess. Ganun ang mga salita. Excuse me, ikaw ang lagi kong tinuturol. Kasi magkaedad lang tayo. May pera, wala! Masaya ka, Kristiano. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa tabi mo, may pera ka, wala ka, dapat masaya ka sapagkat that is part of what maintaining the doctrine is saying to us today, na ang ating kagalakan ay ginanap ng Panginoon. Hindi lamang tayo masaya kapag meron. Hindi lamang tayo masaya kapag may kagalingan ng ating karamdaman.
anuman ang naisin ng Diyos sa katawang ito, marapat lamang po na tayo patuloy na magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, dito po sa 1 John chapter 2, verse 18. Dear children, ganun naman po ang paraan. Kung paano ito sa verse 1 ng chapter 2. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is how we know it is the last hour. Ano sabi nito ni San Juan? Dumarating ang mga Antikristo. Sinulat niya ang mga talatang ito, mga katulong ito para sa atin na dapat nating linangin, dapat nating pag-ingatan, at dapat nating i-maintain. Bakit po? Sapagkat tayo nasa isang panahon na kung saan po maraming mga maling katuruan, maraming mga bulaang mga propeta ang magsisilitaw sa kapanahon ng ito na dadayain ang pananampalataya ng maraming mga tao. Sapagkat ang sistema ng ating mundo ngayon ay kakaiba. Ang sistema ng ating mundo ay ito. Kung ano ang tugtog, anong kasunod nun? Sa simbahan din ang tuloy. Mali pala yun. Kung anong tugtog, yun ang sayaw. Kaya nga, kung Kristiyano ka, ang tugtog ngayon eh medyo kakaiba, makisayaw ka. Makidaya ka. Makipagsinungalinganan. Makipagsinungaling ka sa kanila. Nakuha ko rin. Matagal kong inisip yun. Makipagsinungaling ka sa kanila. Gawin mo ang kanilang ginagawa. Sapagkat tayo nasa isang makabagong mundo, kaya nga, gawin mo ang ginagawa nila. Hindi ito ang itinuturo ng salita ng Diyos. Ang itinuturo ng Diyos, tumayo ka sa katotohanan at manatili ka sa katotohanan ng salita ng ating pong Panginoon. Ito po'y napakahalaga, mga kapatid. Hindi po biro-biro itong ating ginagawang pananampalataya. Kaya po tayo nagtitiyaga. Kaya nga, iniingatan natin ang ating mga sarili upang sa ganong paraan huwag tayong madaya ng maraming mga maling katuruan. Po sa amin sa California, sa Fresno, all over California na po ito, kamakailan po ay ginawa na pong legalize ang marijuana. Kaya doon po kahit sino pwede nang gumamit ng marijuana. Yung gumagamit ng marijuana, sumama sa akin, doon libre. Walang buhol, walang tok-tok, ano? Walang tokang doon. Tok-tok wa. Walang ganun doon. Ang ginagawa, wala. Libreng-libre. Ano ang pinahihiwatig nito sa ating kapanahonan ito? Sapagkat meron pong mga tao na dahil sa kanilang mga maling pagtuturo at paniniwala, hinihikayat ang mga mananampalataya na pwede mong gawin ito. Total legal naman. Sa California rin po, matagal na ninyong alam ito, yung pong same-sex marriage, allowable na po yan. Pwedeng-pwede na. Ang dalawang lalaki, ikinakasal. Dalawang babae, ikinakasal. Baka parehong bakla, ikakasal din. Ganun po ngayon ang ating mundo ngayon. Kaya nga, sabi rito, huwag tayong tumulad sa sistema ng mundo. Love not the world. Kundi layuan natin ang mga sistema, ang mga tinatawag nating disenyo ng ating mundo ngayon na nagtuturo at naghahatid ng mga maling katuruan. Mga iniibig, mga minamahal, napapanahon na po upang inyong tignan mabuti at suriin anong katuruan ang aking tinatayuan sa kasalukuyan. O
niyo naman, church, pare-pareho lang yan. Kaya nga, ang mga tao ngayon, sapagkat ang turo na natanggap, pare-pareho lang. Kaya nga, may pang-umaga sila, may pang-tanghali, may pang-hapon, may pang-gabi, kung saan-saan church. Mga kapatid, mga minamahal, napapanahon na po upang titingnan po natin na sa panahon ito, napakahalaga po na tayo ay nagpapanatili doon sa totoong katuruan, at ang totoong katuruan ay walang iba kundi ang salita po ng Panginoon. Amen. So dito, tingnan po natin ngayong umagang ito, ilan po sa mga tinatawag natin dito, characteristics of the Epistle of St. John. Yung pong mga katangian, angking katangian ng mga sulatin po ni San Juan. Una, ang sabi po, the Epistle of St. John is an epistle of love. Ang sulatin po ni San Juan ay isang sulatin ng pag-ibig. Nabanggit ko sa inyo kanina yung verse na love not the world, at yun po yung nasa chapter 2 ng 1 John. Tingnan po natin. 1 John chapter 2, verse 15. 2:15 ng 1 John, ang sabi po rito, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Huwag niyong ibigin ang sanglibutan o ang mga bagay na nasa sanglibutan, sapagkat ang sino mang umiibig sa sanglibutan, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. What are the things that is in the world today? The lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Dito umiikot yung sinasabi po nating world. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan na huwag nating mahalin, huwag nating gawin na maging practice, maging gawain ng isang buhay, ng isang mananampalataya, yung kumpita ng mata. Yung bang lahat ng makita, kaya nga, kita ng mata, lahat ng makita, gusto. Yung gusto ko yan, gusto ko noon. At dahil lang po sa masiding desire at lust of the eye, gumagawa tayo ng mga kaparaanan para makuha natin yung ginugusto ng ating mga mata. At yung pinakalulungkot na nangyari o nangyayari sa maraming mga kababayan po natin na naroon sa ibang bansa. Sapagkat maganda ang kanilang uri ng trabaho at maganda ang pagtanggap po nila ng pera, wala silang taros sa pagbili ng maraming bagay. May bahay na, bibili pa uli ng bahay, bibili pa uli ng bahay, sapagkat ang sinasabi, ito ay paupahan ko, ito paupahan ko. Pero nang bumagsak po ang real estate, ano nangyari sa kanila? Dahil sa kanilang masiding patanasa na magkamalpa ng maraming salapi, ang lahat ng pinundan nila nawawala. At nakalulungkot po, dating bahay na may swimming pool, may coaching magaganda, nawalan lahat. Ngayon, naninirahan na lang sa apartment. And this is a fact, ito po yung totoo na nakita ko sa maraming mga kababayan po natin na nandun sa dako namin kinalalagyan. Bakit po? Because of the lust of the eye. Yan ang sinasabing huwag nating ibigin. Huwag nating gawing practice ng ating buhay, kundi dapat po manatili tayo sa tinuturo ng salita po ng ating pong Panginoon. So it is an epistle of love. Negative love po yun. Love not the world. At dito po sa chapter 3, verse 18, ito naman ang magandang binabanggit. 1 John chapter 3, verse 18. Sabi nito, we know that we have passed from death to life because we have loved, or we love our brothers. Anyone who does not love remains
in death. Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has entered life in him. Ano po ang sinasabi rito? Sa binasa po natin, let us not love the world, neither the things that is of the world. Ang tinuturo po ito, ang ibigin po natin mga kapatid ay yung katotohanan. Hindi lamang po tayo makita umiibig sa salita, kundi ganun din po naman umiibig tayo sa pamamagitan ng ating pong mga gawa. Tingnan po natin ang sinabi ito sa, basahin po natin itong sa 18. Yung pong aking pinasa ay nasa 14. Pero dito po sa verse 18, ang sabi rito, Dear children, let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Mahal mo ba yung katabi mo ngayon? Di ba? Di man tinignan. Amen. Amen. Okay. Mahal mo yung katabi mo? Okay, kung mahal mo ganito, sabihin mo sa kanya, mamaya, papakainin kita sa McDonald's. Hindi na nasabi. Ano nasabi? Sige, ikaw na lang magsabi sa akin. Ano sabi rito? Ibigin po natin, binasa po natin maliwanag, love not just in words. Huwag tayong umibig lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng ating mga gawa na merong katotohanan. Kaya nga mga magulang, mga kapatid, ngayong umaga nito, napakahalaga na itinuturo sapagkat yung pong first epistle ay nagtuturo po sa atin ng pag-ibig. Pangalawa po, nais kong basahin po natin. Makikita po natin na ang pag-ibig ay nagpapahayag din po ng pag-ibig sa Diyos sapagkat naniniwala po ko na isang pinakamalaking tanda na ang isang Kristiyano ay Kristiyano kapag po siya umiibig sa Diyos at iniibig din niya ang iba. Kaya nga sabi nito sa 1 John 3:16, at nalalaman natin kung ano ang pag-ibig sapagkat ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa atin, marapat din namang ibigay natin ang ating buhay para sa ibang tao. Pag mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo yan. Pag mahal mo ang isang bagay, iingatan mo yan. Pag mahal mo ang gagawin mo ang lahat ng iyong magagawa para maingatan mo yan at mapangalagaan mo yan. Kaya nga kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo rin ang mga iniibig ng Diyos. Mahal ng Diyos yung katabi mo. Kaya nga dapat mahalin mo siya. Amen. Tingnan niyo ng pagkalagkit-lagkit. Yung pagkakataon yung mga pinadalaga kung ang katabi niyo yung dalaga at hindi niyo maipahayag yung pag-ibig ito pagkakataon, sabihin niyo sa kanya. Tingnan niyo ng malagkit at sabihin niyo, mahal kita. Biglang nahiya yung mga binata. No. Yan po ang sinasabi ito. Love not only in words, but in action and in truth. May gawa at merong katotohanan. Kaya nga, kapag po tayo nag-iibigan sa isa't isa, love of God and love for other people brings true fellowship. Nag-iibigan. Nakakita na kayo ng mag-asawang nag-aaway? Pastor, bakit po sasabing nakakita? Naranasan ko yun. Yung pong mag-asawa na nag-away bago pumunta ng sambahan, pag naglalakad po sa daan, halatang-halata,
either nauna yung babae, nasa likuran yung lalaki. Hindi pwedeng lumakad na magkasabay yung mag-asawa na nag-aaway. Totoo o hindi? Totoo. Kaya nga, hindi po pwede na ang mga taong magkasalumat ang damdamin ay nagsasama. Kaya nga, nagagamot ito kapag umibig tayo una sa Diyos at sapagkat iniibig natin ang Diyos, may ibig natin yung mga iniibig ng Diyos at yan ay walang iba kundi ang katabi mo. Kaya nga, gawin natin yung sinasabi ng t-shirt na binili namin noon o binigay pala sa amin. Ang sabi ng t-shirt, mahal kita kahit ganyan ka. Diba? Sabi mo sa katabi niya, mahal kita kahit ganyan ka. Kahit hindi mo ko inimbitahan ng birthday mo, mahal pa rin kita. Yun ang pag-ibig. I love you in spite of unconditional. Pag-ibig niya hindi humihingi ng anumang pasubalik. Hindi nagsasabing, mamahalin kita kung. Hindi po ganon. Kundi pag-ibig kahit sino pa pa, kahit ano pa pa, mahal kita. Ganyan tayo inibig ng Diyos. Makasalanan tayo. Marumi ang buhay natin. Hindi tayo karapat-dapat. But in spite of who we are and what we are there, God still loves us. Inibig pa rin tayo ng Panginoon. And this is the truth. Ito po ang turo na dapat natin i-maintain. Gayahin, tularan, pag-ibig na hindi tinitingnan ang kalagayan ng kanyang kapwa. The epistle of St. John is not only an epistle of love, but it is also an epistle of holiness. 1 John chapter 1, verse 7 says, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all our sins. Inibig tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Nangangahulugan po, katuruan na dapat po nating panatiliin ay yung mamuhay tayo ng hiwalay sa lahat ng mga karunihan ng mundo. Hinihingi po na mamuhay tayo sa katwiran at kabanalan po ng Panginoon. Sabi ng Diyos, be ye holy, for I am holy. Kaya nga, dito po ay maliwanag na ibinibigay sa atin kung ano-ano ang mga katuruan na dapat po natin i-maintain, dapat natin panatiliin. At yan po ay yung pag-ibig, yan po yung pamumuhay na merong kalinisan, kabanalan, katwiran sa harapan ng Panginoon. At yung pong panghuli, ang sabi po rito, Epistle of St. John is also an epistle of the victorious life. Ito ay isa ring sulatin na nagpapahayag po ng isang matagumpay na pamumuhay. Tingnan po natin yung ilang mga bahagi rito ng kasulatan na napakaganda po na ating tunghayan bago ko magtapos. 1 John chapter 2, tingnan po natin. Babalikan po lamang po yung sinabi rito, yung binasa ko kanina, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Gusto kong bigyan diin ang talatang ito o ang mga katotohanan ito. Ang Kristiyano, dumadating ang sandaling panahon, bumabagsak, nagkakasala.
dapat hindi nananatili sa kasalanan. Bumabangon, muling lumalakad, sinisikap lumakad kasama ng Panginoon. Ang isang tunay na mananampalataya, hindi na niya gagawin na ang kasalanan ay maging bahagi ng kanyang buhay. Sapagkat binigyan naman tayo ng Panginoon ng tamang kasangkapan para po huwag tayong makapagpatuloy na namumuhay sa kasalanan. At mga kapatid, ito ang mensahe na nais ibigay sa atin ng Panginoon sa araw na ito. We sin, but we don't practice sin anymore sa ating pong mga buhay. Nagkakasala tayo, pero hindi natin pinananatili ang ating kasalanan na patuloy na nagbababad sa kasalanan. Kundi sinisikap po natin lumakad tayo sa isang maayos na paraan ng buhay. Sabi po ng isang mangaral ito, right believing produces right living. Ang tamang paniniwala ay lumilikha at gumagawa ng isang tamang pamumuhay. So if you maintain the integrity of the doctrine as a transformational church, then we need to show to this world that in our lives, sa ating pong mga buhay, nagkakaroon tayo ng wasto at tamang paraan ng pamumuhay. Hindi natin ginagawa na ang kasalanan ay maging bahagi pa ng ating buhay, kundi ang kasalanan ay inilalayo na natin sa ating buhay. Lagi ko pong ginagamit na ilustrasyon ito. Meron po kasing mga tao na mahilig kumanamit po ay all white. Puting lahat. Meron kakilalang pastor, everyday po yan, kahit pagkaraniwang araw lamang. Laging all white. Pati sapatos white eh. Kulang na lang ang pangalan niya, si White. Kulangin puti. Kaya nga, tuwing nakikita ko siya na lumalakad, umiiwas siya talaga. Doon sa mga bagay na maaaring makapagbigay dumi sa kanyang kasuotan. Parang babae pa kuminsan, bago mo po kukunin yung panyo. Bakit po ayaw niyang madumihan ang kanyang kasuotan? Sa makatwid, posible na ang malinis, maingatan natin sa dumi. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong magawa. Kaya nga, eto, hinahayaan ko na lang marumihan ako. Iiwas ka. The same thing, if you want to be free from sin, then maintain the integrity of the doctrine. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ingatan mo ito sa iyong puso. Ang sabi ni King David, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Ang iyong mga salita ay gagamitin kong ilawan at tanglaw ng aking buhay, tanglaw sa aking mga daraanan. Makikita po natin kung bakit mahalaga sa atin ngayon para makapagdala tayo ng pagbabago sa ating kapaligiran. Para piliin po natin ang ating paniniwala at pagsunod sa mga itinadhanang totoong mga katuruan ng salita ng Diyos. And this is the truth. Palagi po namin ginagamit, you shall know the truth, and the truth shall and will be set. Karapat dapat sa kanyang mga anak ay tunay na tapat. Lumingon man sa likod, sa gilid man o sa harap, mayabong na presensya niya hindi mawawala. Sa simpleng buhay ko, buhay mo at ng lahat, di maikakailang tayo ay pinagpala. Kaya lahat ng